Mga lodi, makinig muna tayo ng audio novel. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking itinakwil ng sarili niyang bansa at muling nabuhay sa ibang mundo. Ating tunghayan ang kanyang kapalaran sa bagong mundo na kanyang pinuntahan. Simulan natin ang kwento. Kabanata 5. Habang papasok si Sam sa gate ng kanyang bahay, may biglang hamarang sa kanya. Nang makita ni Sam kung sino ito, agad niya silang nakilala. Sila ang dalawang tauhan ng anak ng pinuno ng nayon, si Oliver. Habang akmang tatanungin niya kung ano ang gusto nila, sinuntok siya ng lalaki sa kaliwa at sinimulan siyang bugbugin ng dalawa. Napaupo lang si Sam sa sahig habang nakakagat ng kanyang ngipin at hindi man lang nag-ungol sa sakit, habang nakatitig pa rin sa kanila ng direkta sa mata na may malamig na ekspresyon. Matapos siyang bugbugin ng husto, huminto ang dalawa. Nagsalita ang isa sa kanila. Ito ang unang babala. Wala kaming magagawa sa iyo sa loob ng bahay dahil sa batas. Pero bubugbugin ka namin sa tuwing makikita ka namin hanggang sa ibigay mo ang mga spirit stones. Mas mabuti pang malaman mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Pagkatapos noon, umalis na lang ang dalawa na may tingin ng paghamak sa kanilang mga mata. Hindi nagsalita si Sam at tahimik siyang pumasok sa kanyang bahay at dahan-daang nagtungo sa kanyang silid-tulugan. Pagkatapos niyang isara ang pinto, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon at ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding lamig. Damn it! Ilang araw pa ba ako magpapanggap? Oo, nagpapanggap si Sam. Ngayon, pinipilit niyang magpanggap bilang patay na si Sam upang hindi siya makilala ng iba. Ano ba ang uri ng tao siya noong nasa mundo pa siya? Isa ba siyang taong makikipag-usap sa kanyang mga kapitbahay na may ngiti? Isa ba siyang taong nagtatago upang maiwasan ang gulo dahil sa pag-offend sa isang makapangyarihang tao? Isa ba siyang taong kakagat ng kanyang ngipin at lalunok ng kahihiyan sa pagiging bogbog sarado sa kanyang mismong pintuan? Talagang hindi. Ngayon, nakatingin si Sam sa mansyon ng pinuno ng nayon. Ang kanyang tingin ay puno ng galit at malamig na pagmamataas. Oliver, noong una gusto ko lang sanang bigyan ka ng kaunting leksyon. Tapos nang babalaan mo ako, gusto ko na lang sanang patayin ka ng diretso. Pero ngayon, pagsisisihan mong mabuhay. Iniisip mo ba na dahil ang iyong ama ang pinuno ng nayon, kaya mo nang gawin ang lahat sa tulong niya? Ipapakita ko sa iyo kung gaano kawalang silbi ang posisyon ng iyong ama kapag dumating ang oras. Maghintay ka lang, sabi ni Sam sa kanyang sarili. Dahan-dahang nagtungo si Sam sa kanyang kama at natulog. Pagkaraan ng 2 araw, naihatid ni Michael ang mga produktong nais ni Sam na ipagawa. Nagpasalamat si Sam at binuksan ang pakete. Pagkatapos noon, kinuha ni Sam ang ilang tela na kanyang tinahi sa nakaraang 2 araw. Ito ay mga bulsa ng iba't ibang sukat at hugis na tumutugma sa mga produktong nakuha niya mula kay Michael. Nang maayos na ni Sam ang mga produkto sa mga bulsa at isuot ito, siya ay nagmukhang isang ganap na nakasuot na manlalaro ng American football maliban sa wala siyang helmet. Ito ang mga timbang ng katawan na hiniling ni Sam kay Michael na ipaghanda para sa pagsasanay. Nang maisuot na niya ang lahat, halos hindi na siya makatayo dahil sa hirap. Mula noon, nagsimula na ang kanyang pagsasanay. Isinara ni Sam ang kanyang tindahan ng buo para sa susunod na buwan. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay naging napakasimple. Gumising, sumipsip ng enerhiya mula sa Spirit Stone, mag-ehersisyo at ubusin ang lahat ng kanyang enerhiya, kumain, sumipsip, mag-ehersisyo, kumain, at matulog. Paulit-ulit lang niyang ginagawa ang prosesong ito sa loob ng 20 araw. Sa lahat ng oras na iyon, hindi niya kailanman hinubad ang mga timbang mula sa kanyang katawan kahit na habang natutulog siya, ganoon pa rin ang kanyang posisyon. Sa wakas, sa ika-20, isang araw, nag-push up si Sam gamit ang kanyang mga daliri habang ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy sa kanyang katawan habang siya ay pawisan ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang naubos ang espiritual na enerhiya at umupo siya nang nakakross ang kanyang mga binti sa sahig habang inaabot ang huling spirit stone sa kanyang supot. Sana sapat na ito, kung hindi, kung kailangan kong sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa paligid, hindi ko alam kung ilang buwan ang kakailanganin upang mabuksan ang lahat ng Akya Points. Naisip ni Sam habang pumikit siya at nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Sa totoo lang, para sa isang normal na tao, madali para sa kanila na makapasok sa ika-7 antas ng yugto ng pagsisimula gamit ang parehong bilang ng spirit stones na ginamit ni Sam kung mayroon silang sapat na talento. Pero nasa ika-3 antas pa rin ang yugto ng pagsisimula si Sam. Dahil para sa kanya, walang mga antas sa yugto ng pagsisimula. Kailangan niyang buksan ang lahat ng Akya Points ng sabay-sabay. Nangangailangan ito ng maraming konsentrasyon upang makamit dahil hindi madaling ipamahagi ang espiritual na enerhiya sa lahat ng Akya Points ng sabay-sabay.
Iyon ang dahilan kung bakit napapagod din si Sam sa isip bukod sa pagod dahil sa pagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Sam ang kanyang mga mata at tumayo. Agad siyang nagsimulang mag-ehersisyo. Hanggang sa magdilim ang langit, nagsagawa siya ng iba't ibang uri ng ehersisyo. Bigla, tumigil si Sam sa pag-eehersisyo at tumayo ng walang anumang paggalaw habang nakapikit. Isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang naganap sa loob ng kanyang katawan habang ang espiritual na enerhiya ay nakikita na malakas na hinihila sa kanyang katawan mula sa lahat ng meridians. Sa Puff, lahat ng mga hadlang sa kanyang acupoints ay nawala ng sabay-sabay habang isang matinding sakit ang sumalakay sa kanya mula sa loob na parang lahat ng muscle fibers sa kanyang katawan ay napunit ng unti-unti. Pumikit si Sam at tumingin sa langit habang nakakagat ng kanyang ngipin. Pagkatapos, biglaang binuksan ni Sam ang kanyang mga mata at madaling tinanggal ang lahat ng timbang ng katawan sa kanyang katawan gamit ang isang kamay lamang. Ang dating sobrang bigat na mga piraso ay parang balahibo na lang sa kanyang kamay. Kahit si Sam mismo ay nagulat sa pagbabagong ito. Nang tumingin siya sa kanyang hubad na pang-itaas na katawan, nakita niyang may kulay abong itim na bagay na nakabalot sa buong katawan niya. Naglalabas sila ng isang masamang amoy. Ngunit natuwa si Sam dahil ayon sa manual ng paglilinang, ang malaking halaga ng mga dumi ay isang indikasyon ng tagumpay ng pagpasok sa ikasyam na antas ng yugto ng pagsisimula. Naramdaman ni Sam na ang sirkulasyon ng espiritual na enerhiya ay napakasmooth at dalisay. Inunat niya ang kanyang katawan at naligo. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang lumabas si Sam sa kanyang banyo at humiga sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa isang araw lamang. Halos walang taba ang kanyang katawan. Ang density ng kanyang mga kalamnan ay tumaas ng malaki. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalakas. Parang kaya niyang kontrolin ang bawat bahagi ng kanyang katawan at napakadali para sa kanya na kontrolin ito. Ngayon ay oras na para maghiganti. Naisip niya at natulog na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kinaumagahan, nakahanda na si Sam na umalis ng bahay suot ang walang manggas na vest at ordinaryong pantalon. Ang kanyang malinaw na mga bisig ay nakikita ng buo at ang kanyang matipunong dibdib ay halos mapunit ang vest. Ikinandado ni Sam ang gate at lumabas. Nang lumabas siya, nakita niya ang dalawang tao na naglalakad patungo sa kanya. Sila ang mga tauhan ni Oliver. Diretso silang lumapit sa kanya at ang nasa unahan ay nagsalita. Akala ko magkukubkob ka sa iyong bahay. Kung hindi ka pa bumalik ngayon, papasok na lang sana ako at sisipain ang iyong puwet. Ngayon, ibigay mo na lang ang mga spirit stones para malaya kang mabuhay. Ano pa ang magagawa mo, isang piraso ng basura na magiging stock sa ikatlong yugto ng pagsisimula magpakailanman gamit ang mga spirit stones na iyon. Tumayo lang si Sam doon habang nakatingin sa kanya na parang nakakita siya ng baboy. Naisip niya sa kanyang sarili, ano ba ang nakikita ng mga lalaking ito sa kanilang sarili na nag-iisip na sobrang taas ng tingin nila sa kanilang sarili? Saan kaya niya ilalagay ang kanyang mukha kung alam niya na nasa ikasyam na yugto ako ng pagsisimula? Habang iniisip ni Sam ang puntong ito, palihim siyang tumawa at may bahid ng paghamak, inihagis niya ang isang supot na katad patungo sa tauhan. Pagkatapos, hindi na niya sila pinansin at tumalikod at umalis sa kanyang sariling paraan. Naisip ng tauhan na talagang natatakot si Sam at naramdaman lang ang supot mula sa labas. Nang makita na puno ng mga bato, umalis siya nang hindi lumilingon at may mapagmataas na ngiti. Marahil dapat sana siyang tumingin pabalik dahil ngayon lang kinuha ni Sam ang daan patungo sa kagubatan. Matapos maglakad si Sam ng halos kalahating oras, nakarating siya sa kagubatan at nagtungo sa dating lugar kung saan siya pinatay, ng Blazing Earth Bowl. Ang lugar ay magulo pa rin pagkatapos ng nangyari noong nakaraang pagkakataon. Kaya, sinimulan ni Sam na hanapin kung nasaan na ngayon ang Blazing Earth Bowl. Matapos ang masusing paghahanap, may nakita siya. Ngunit hindi ang Blazing Earth Bowl, kundi ang pugad ng mga silk moth na karaniwang kinukuha ni Sam ng seda. Nang makita niya ang pugad, nagulat siya. Kahit na alam ni Sam na ang mga silkworm ang mga Sam, na dati niyang kinukuha ng seda, hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit ngayon, nang makita niya ang mga ito ng direkta, naunawaan niya kung ano sila. Ang mga silkworm na ito ay tinatawag na Heaven Spirit Silkworms. Hindi sila gaanong kapakipakinabang sa pakikipaglaban, ngunit kapag umabot sila sa level -3 na hayop, ang seda na kanilang ginagawa ay napakataas na antas na maaaring gamitin para sa maraming layunin. Kahit na, hindi ito ang kanilang pangunahing bentahe. Ang pangunahing bentahe ay kung anong uri ng elemental energy ang kanilang sinisipsip, ang kanilang seda at ang kanilang kalikasan ay magiging katulad ng kalikasan na iyon.
Halimbawa, kung ang mga silkworm na ito ay pinalaki sa isang lugar na puno ng fire essence, ang kanilang seda ay magiging tugma sa mga damit ng fire mage o mga palaso na ginawa para sa mga gumagamit ng fire element. Bago ako umalis, tiyak na kokolektahin ko ang lahat ng mga bulate na ito at palalakihin ko ang mga ito. Siyempre, hindi alam ni Sam ang lahat ng mga bagay na ito ng likas, natutunan niya ang lahat ng ito mula sa bestiary. Nang iniisip ni Sam kung gaano karaming pera ang kanyang kikitain mula sa mga bulate na ito, biglang nagulat siya ng isang tunog. Moo! Ang Blazing Earth Bull na pumatay sa kanya noon ay nakatingin sa kanya ng may galit na parang ang kanyang pag-iral mismo ay isang insulto dito. Malamig din siyang tumingin dito. Hinahanap lang kita at ikaw mismo ang lumapit sa akin. Parang naunawaan nito ang sinabi niya, ang galit na toro ay sumugod sa kanya na may malakas na puwersa. Instinctively, ginamit ni Sam ang kanyang mga braso at humarang sa harap niya. Naslide ang kanyang mga paa ng halos 1 metro kasama ang toro. Tumingin ang toro kay Sam na parang hindi makapaniwala. Tumingin si Sam dito nang may paghamak habang dahan-dahan niyang sinabi, sabi nila na ikaw ay isang level -2 beast sa unang yugto. Pero tingnan mo, hindi mo nga kayang patayin ang isang tao na isang initiation stage cultivator. Kahihiyan ka sa iyong lahi. Pagkatapos, isang malakas na espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan habang nakatingin siya dito na may nakakaasar ng ngiti sa kanyang mukha habang sinenyasan niya ito na lumapit. Talagang nagalit ang toro at may galit na dagindong, diretso itong sumugod patungo sa kanya. Pero nakatayo lang si Sam doon na hindi nag-aalala at hinarang ito ng isang kamay lamang. Boom, ang tunog ay parang kulog habang ang alikabok ay nagmula sa lupa. Sa oras na ito, may isang grupo ng mga tao na dumadaan, na na-alerto ng malakas na tunog, agad na nagmadali at nang makita nila ang ulap ng alikabok, huminto sila at sinubukang sumilip dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang tuluyang humupa ang alikabok, nakita nila ang eksena at nagulat. May isang lalaking nakatayo doon na may punit na walang manggas na vest na may malamig na ngiti habang ang kanyang kamay ay nakaharang sa isang napakalaking toro. Sa harap ng toro, ang lalaking iyon ay parang isang 8 taong gulang na bata na nakatayo sa harap ng isang matanda. Ang eksena ay nag-iwan ng lahat ng mga tao na nakatulala. Bago sila bumalik sa kanilang mga ulirat, agad na umatras ang toro at tumingin kay Sam na bahagyang natatakot. Pagkatapos ay pinakawalan ni Sam ang kanyang aura at tumingin pabalik sa toro na may malaking masamang ngiti. Ang nakakamanghang mukha at ang masamang ngiting iyon ay nagbigay sa kanya ng kaakit-akit na anyo na halos nakalimutan ng mga bagong manunood ang kanilang unang pagkabigla. Nang mawala na sila sa tanawin, biglang kumilos si Sam. Kumuha siya ng isang hakbang pasulong at tumalon patungo sa toro at sa sandaling maabot niya ang toro, ginawa niya ang isang kamao at sinuntok ito ng buong lakas. Ang toro ay sobrang naligaya na hindi nito kayang kumilos at tinanggap ang buong puwersa ng suntok. Bam crack! Sa malakas na tunog, ang toro ay natarante sa kanyang mga paa bago bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Thud, pumunta si Sam patungo sa toro at kinumpirma ang kanyang kamatayan. Samantala, ang mga tao na dumating ay nag-uusap. Senior brother, nakikita ko ba ito o ako'y nananabik? Isang matabang lalaki sa grupo ang nagsabi sa isang gwapong batang lalaki sa unahan na siyang kanilang leader ng grupo. Hindi mo ito nakikita na mali. Tumugon ang leader. Damn it, saan ba galing ang guy na ito? Isang batang lalaki na ang hitsura ay katulad ng leader ang nagsabi. Pagpatay sa isang level -2 beast habang siya ay nasa 9th level initiation, at sa pamamagitan ng puwersa, talagang isang bagay iyon. Sabi ng leader na may interesadong tingin sa kanyang mga mata. Hailey, ano ang tingin mo? Tanong ng leader sa huli at tanging babaeng kasapi ng grupo. Ang batang babae na tila nasa 17 taong gulang ay may malamig at walang pakialam na aura. Ang kanyang magandang mukha at makinis na balat ay nagbigay sa kanya ng anyong parang malamig na prinsesa. Habang nakatingin kay Sam, siya ay walang pakialam na tumango na nagpapakita ng kanyang pag-aproba sa mga salita ng leader. Talagang hindi ito pinansin ng leader. Sa oras na ito, handa na si Sam na kunin ang bangkay ng toro. Nang siya ay halos nakakangkat ng bangkay, may tumawag sa kanya. Kabanata 6. Narito ang nakababatang kapatid. Ang leader mula sa grupo ng 4 ay naglakad kasama ang kanyang koponan at tumawag. Nang makita sila ni Sam, agad siyang naging alerto. Dahil hindi sila mula sa nayon, at batay sa kanilang mamahaling kasuotan at mag-agarang kagamitan sa pangangaso, tiyak na mga malalaking tao sila mula sa lungsod. Hello, nakababatang kapatid, ibinebenta ba ang toro na ito? Tanong ng batang leader habang nakangiti dahil hindi sumagot si Sam. Hindi.
Walang pakialam na sagot ni Sam at tumalikod upang magtrabaho, ngunit bigla siyang nahawakan mula sa likuran. Hello, batang pasaway. Hindi maganda ang makipag-usap ng ganyan at talagang iniisip mo ba na maaari mong tanggihan ang opsyon? Ang batang lalaki na kamukha ng leader ng koponan ay nagsalita habang hinahawakan ang balikat ni Sam mula sa likuran. Tanggalin mo ang kamay mo sa akin. Malamig na sabi ni Sam. Sa totoo lang, naiinis siya sa pagpapanggap ng matagal at medyo hindi na siya mapakali na ituloy ang kanyang paghihiganti. Ngayon isang random na tao na nag-iisip na sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sarili ang humawak sa kanya mula sa likuran. Kailan ba siya naging ganito kababa? Ano sa tingin mo, nag-iisip ka ba na ikaw ay isang tao dahil lang sa pinatay mo ang toro? Ang batang lalaki ay nagsabi na may paghamak habang nakakapit pa rin sa kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang aura. Acolyte Mage, isang naisip ang pumasok sa kanyang isip nang maramdaman ang aura. Base sa aura, dapat nasa unang yugto siya, naisip ni Sam na may ngiti sa kanyang mukha. Bigla siyang gumalaw at hinawakan ang kamay ng taong iyon at pinilipit at inilipat patungo sa likuran ng batang lalaki. Pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay kumapit sa likod ng batang lalaki at kinulong ang leeg nito gamit ang natitirang kamay at ginamit ang kanyang mga binti upang hawakan ang mga binti ng batang lalaki at pinilit itong lumuhod. Naglagay siya ng mas maraming presyon sa kamay ng batang lalaki na kanyang nahuli at sinabi sa isang malamig na boses. Hindi ito ibinebenta. Mayroon ka bang opinyon? Malamig na sabi ni Sam. Ang kanyang boses ay napakasigurado na kahit ang magandang malamig na batang babae ay medyo natakot. Sa sandaling ito, mabilis na lumapit ang leader ng koponan at nagsabi sa isang nakakapagkasundong tono. Nakababatang kapatid, pakisuyo, iwanan mo na lang siya. Ang nakababatang kapatid ko ay walang kaalaman. Bakit pa kailangang makipag-level sa kanya? Humph! Malamig na umungol si Sam at binitiwan ang batang lalaki. Sa susunod na ilagay mo ang kamay mo sa akin ng walang pahintulot, isipin mong mabuti, dahil kahit ang iyong nakatatandang kapatid, kahit na ang iyong ama ay dumating at humingi ng tawad, hindi ka makakaligtas ng ganon kadali. Pagkatapos ay tumalikod siya patungo sa toro. Ako si Philip, maaari bang malaman ang iyong pangalan? Tanong ng leader ng grupo. Hindi sumagot si Sam. Nang makita iyon, ang ngiti ni Philip ay lalong lumaki. Sa sandaling siya ay halos magsalita, naunahan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Ikaw na piraso ng basura. Bastardo, maghintay ka lang. Alam mo ba kung sino ako? Patayin kita. Kung may lakas ng loob ka, sabihin mo ang iyong pangalan bago ka umalis. Sa impyerno Paul, manahimik ka na. Wala ka bang hiya? Ingat. Bago siya makapagpatuloy, sumigaw ang isa pang batang lalaki na tahimik hanggang sa ngayon. Nang humarap si Philip, nakita niya si Sam na nagmamadaling papunta kay Paul na may hawak na pang-uwit. Ang pang-uwit ay mula sa toro. Binusted ni Sam ang 1.5 talampakang pang-uwit ng toro at nagmamadaling papunta kay Paul. Ang hitsura sa mukha ni Sam ay napakalamig at nakakatakot na kahit si Philip ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Nakabangon siya mula sa kanyang pagkaabala at bigla niyang pinigilan si Sam sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang aura. Siya ay isang mid-stage acolyte mage ngunit kahit siya ay bahagyang nagulat sa lakas ni Sam. Kahit na hindi siya isang mandirigma, ang lakas ng kanyang katawan ay pinino pa rin ng espiritual na enerhiya. Hindi ito kayang dalhin ng isang tuktok ng pagsisimula. Ngunit ang taong nasa kanyang mga kamay ngayon ay lumalaban sa karaniwan. Nakababatang kapatid, itigil mo na. Nagsalita lang siya sa isang impulsibo. Kahit na nahadlangan si Sam, pinilit niyang hilahin si Philip at dinala ang kanyang mukha malapit kay Paul at malamig na nagsalita. Sino ang tinawag mong bastardo? Sabihin mo ulit kung may lakas ng loob ka. Ang boses ni Sam ay puno ng hindi maikakailang galit. Siya ay puno lamang ng malamig na puot. Nakikinig sa kanyang mga salita, naunawaan ni Philip kung ano ang nangyari. Talagang tinamaan ng kanyang hanggal na nakababatang kapatid ang sensitibong bahagi ng taong ito. Kung kailangan mo ng karagdagang pagsasalin o tulong, sabihin mo lang. Pak! Biglang narinig ang isang tunog ng paghampas at biglang nawala ng malay si Sam. Ang hamhampes sa kanya ay ang malamig na babae. Tumayo lang siya doon ng walang pakialam pagkatapos noon at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Paul. Ingatan mo ang iyong bibig kung wala kang kakayahan na suportahan ito. Kung ang taong iyon ay kahit isang first level acolyte, malamang napatay ka na kahit na may tulong ang iyong kapatid. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Sam ng ilang segundo at tumalikod upang suriin ang bangkay ng toro. Papa! Biglang sinampal ni Philip si Paul. Dahil lang ba galing ka sa lungsod, iniisip mo bang alipin ka ng lahat? Talagang iniisip mo bang nakakahiya lang ang pag-inis sa iba at pagkatalo sa isang laban?
Ngayon, sinimulan mo na ring pilitin ang iba gamit ang iyong katayuan. Hindi ko dapat pinayagan na makipaglaro ka sa mga marangal na mga taong iyon. Ang pinakamasama sa lahat, naglakas loob ka pang insultuhan ang taong nagpatamba sa iyo at nagpakita ng awa. Sa impyerno, ang taong iyon ay isang acolyte, pareho kaming patay. Biglang nagising si Sam. Tumingin siya sa kanyang paligid at naghanap ng isang bagay, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng malamig na galit. Sa wakas, nakakita siya ng isang bagay at nang siya ay halos maabot ang kanyang pang-uwit, naunahan siya ni Philip at nagsabi. Nakababatang kapatid, alam kong galit ka, ngunit pakisuyo, bigyan mo ako ng kaunting mukha at kalimutan mo na lang ang bagay na ito. Sa pagkakataong ito, talagang kasalanan ng aking kapatid. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Maaari nating pag-usapan ang mga bagay. Paano ba? Sinabi niya sa isang magalang na tono. Malamig na tumingin si Sam sa kanila at parang nag-iisip ng isang bagay, tahimik siya ng ilang sandali at dahan-daang naglakad patungo kay Philip. Dahan-dahan niyang kinuha ang pang-uwit at tumalikod at naglakad patungo sa bangkay. Umatras si Hailey mula sa bangkay at tumingin sa kanya. Nakababatang kapatid. Kailangan mo ba ng tulong sa bangkay na iyon? Alok ni Philip. Dahil lumayo si Sam, masaya siyang tumulong at nakahinga siya ng maluwag. Saan kayo galing? Tanong ni Sam nang hindi lumilingon. Galing kami sa Starwoods Academy mula sa Starwood City. Ako ang anak ng pinuno ng Evergreen Pavilion. Bilang paghingi ng tawad ngayon, maaari kang pumunta sa aking lugar at bibigyan kita ng masarap na pagkain. Kapag dumating ako sa lungsod, ang araw na iyon ay ang araw na masisira ang braso ng iyong nakababatang kapatid. Kung ang iyong kapatid ay kalahati lang kamapagpakumbaba mo at humingi ng tawad, itinigil ko na sana ito. Pero maniwala ka sa akin, sa susunod na magkakasama kayong apat na lumapit sa akin, kukunin ko pa rin ang braso na iyon. Walang tao ang nabubuhay pa pagkatapos tawagin akong bastardo. Pinapagaan ko lang siya dahil sa iyo. Mas mabuting alagaan mo ang iyong kapatid. Sa sandaling matapos niyang magsalita, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Ang toro na halos 700 kilo ay itinaas ni Sam gamit ang isang kamay lamang at inilagay niya ito sa kanyang balikat. Ganoon lang, nagsimula siyang maglakad palayo nang hindi lumilingon patungo sa kanyang nayon.